Alam niyo ba na kinailangan ni Jose Rizal ng 6 na taon para tapusin ang obra maestra niyang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Kinailangan naman ng 14 na taon para tuluyang maitayo ang sikat na Sydney Opera House. At ang kwentong pag-ibig na ito? 65 years and counting! Sina Eneng at Maring. 65 years nang naglalambingan. 65 years nang nagmamahalan. 65 years nang madly in love. Nagsimula ang cute na love story na ito noong panahon ni Kopong Kopong. Napilitang lumikas sina Maring at ang kanyang pamilya tungo sa bundok sa pagsalakay ng mga Hapon. At sa paghakot nila unti-unti ng kanilang mga gamit tungo sa kabundukan, masipag na tumulong si Eneng, isang matalik na kaibigan ni Enteng na kapatid naman ni Maring. Limang taon ding sinuyo ni Eneng si Maring. Dinaan sa charms, sipag at sinseridad. And after that, nagtanan sila na nauwi naman sa isang civil wedding noong June 1, 1943. Sinundan ito ng isang simpleng church wedding 2 days later. And the rest, as they say, is history. Ang love story of the century, spanning 13 Philippine presidents, di mabilang na gyera sa iba't ibang sulok ng mundo, pagpapalit-palit ng paniniwala, uso at adhikain. Baby. Sumulpot sa mundo sina Roy, Lito, Odit, Ellie, Annie, Mirna at Gigi, na sinundan naman ng hindi na mabilang na apo at apo sa tuhod. Si Eneng, matikas, masipag, tunay na mapagmahal sa pamilya. Number 1 tatay, certified idol lolo. Si Maring, maalalahanin, malambing, masarap magluto. Isang dakilang nanay, sweet at loving lola. Ngunit ano nga ba ang sikreto ng kanilang pagmamahalan? Siguro dahil araw-araw sa ginawa ng Diyos, sabay silang nagro-rosaryo. Umaasa at nagtitiwala sa may kapal. Ang sikreto nila, yung pagiging madasali nila, yung faith nila kay Lord. Hanggang ngayon na 92, 93 na sila, every morning, sabay silang nagdarasal, ng rosary. Ngayon ko na-feel din na kaya binigyan sila ng lakas dahil dito sa prayer, yun ang naano ko sa kanila. Doon ko na-feel na talagang yung pala ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Strength mo ba? Ang secret nila, communication. Nagkakaintindihan sila kahit na kaya medyo humahaba na humahanga kwentuhan. Inuumaga sa kwentuhan. Naririnig ko sila, bata pa kami. Nakakatulugan na nila magkukwentuhan sila bago matulog. Mahal na mahal ng lolo ang lola. Talagang kahit ano, talagang alalang-alala sila sa isa't isa. Ang nanay, siyempre lahat naman ng gusto ng tatay, hindi siya tumututol para kasundo lang din sila. Talagang nakikita ko, talagang matyaga rin siya, mahal na mahal niya si Lola. At si Lola naman, lagi na lang siyang nakikinig din kay Lolo. Nagkakaintindihan sila, like love and understanding. Tatay ko ay pinalaki kami na
kahit pa paano ay naitaguyod niya kaming lahat, magkakapatid. At ang aking bait at uligang ina ay napakabait niya bilang isang ina at kami inaruga niya at kami tinangkilik na sa aming paglaki, hanggang sa aming paglaki. Ang alam ko, sekreto ni tatay is hindi kumakain ng pork. Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil inabot pa sila ng ganito na continuously na nasa 92 na. And then, malaking pasalamat sa Diyos. Siguro dahil kailangan nilang makita ang bunga ng kanilang ani. Ang pagpapalaki ng maayos at mabuti sa kanilang mga anak na ngayoy mga dakilang ama't ina at lolo't lola na rin. Siyempre, the best silang dalawa. Kung ikukumpara sa lahat siguro para sa amin na mga anak, siyempre the best sila. Kasi talagang yung pagsasama nila, yung naitinuro nila sa amin, na maging mabuting mga anak, maging malapit sa Diyos. Bilang magulang, syempre, yung tinuruan nila kaming maging mabuting anak sa pamamagitan ng pagtuturo nila sa amin sa gawaing bahay, both of them. Pag nagmamahalan, nagbibigayan, at higit sa lahat, yung may tiwala sa isa't isa. Lucky they had a good life nga na so we still wish na magkaroon pa sila ng mahabang buhay para sa kaligayahan ng buong pamilya rin, di ba? Bibihira kasi nagsi-65 wedding anniversary. Very unusual. Siguro dahil ang kanilang pag-iibigan ang magpapatunay at magsisilbing inspirasyon sa mas nakababatang henerasyon na patuloy na magtiwala, na posibleng umibig ng tunay at totoo, na posibleng mamukadkad ang pag-ibig at lumampas sa panahon.